Isang tanong! Handa na ba kayo magkagulo? Umiyok ako. Magandang araw sa inyo lahat. My name is Charles at nandito ako ngayon para pag-usapan namin ang ika-20th na anibersaryo ng Kaguluhan Music Festival. So pag-uusapan namin lahat ng mga nangyari kasama ang Kaguluhan team. So starting with you, Mr. Edsel Rebamontan, head organizer, founder, and I also played sa bandang Starscream. Hi, my name is Jeffrey Bernales, Kaguluhan Music Festival co-founder and guitarist for Stagnant and Filey. Yun, Alan Trece, host of Kaguluhan Music Festival at vocalist ng Carnopage and Trece Pilipinas. Alright, so welcome sa sabihin natin pilot episode ng Earbender. Yes. So ang Earbender kasi dating music production group. Recording studio na rin. So my name is Charles at kasama ko ang isa sa mga pasimuno ng Kaguluhan. Lalong-lalo na ang pinaka-pinuno namin. Captain Eds. Captain Eds. So Eds. El Capitano. Hello. Edsel. So Eds, ayun, paano ba nagsimula ang Kaguluhan? Actually, nagsimula yung Kaguluhan dahil sa kay Jeff. Pinag-uusapan lang natin yun, di ba? Oo, pinag-uusapan lang yun Ano yun kumbaga parang may colloquial term to sa Parang expression dati. Expression yan na pag sinabing, "Hoy, anong kaguluhan to So yun, doon pumasok yung Kaguluhan Music Festival. So doon na pumasok. Sino ba nun? Most of them, parang interpretation talaga sa kaguluhan is magulo. Maraming tao, wild. Kung ano-ano pa na meron sa loob, no? Papatayan. Rambulan. Suntukan sa Ace Hardware. Mga ganon, di ba? Si Jeff nga pala isa sa kasama din ni Eds sa nagpasimulo ng founder. Co-founder and at the same time siyang ambassador ng eksena ng Cavite kaya yeah. So anyway, I think may inputs din si Alan regarding sa kaguluhan. Especially pag Cavite kasi kapag nakita ng mga matatanda na maraming tao, ang unang lumalabas sa bibig nila or yung unang expression nila is, "Uy, may kaguluhan doon." Di ba? Basta pag may ganap, may kaguluhan. Yeah, it's something that your parents warned you about. Huwag kang pupunta dyan, magulo dyan. Pupunta dyan, pangit dyan, magulo. Huwag kang pupunta dyan, magulo dyan. Grabe talaga yung eksena dati. Sobra. Dati bakanting car wash, doon lang kami tumutugtog. Covered court. Tapos ang taksihan, restaurant na may pawid-pawid, bamboo. Monitor sa naalala na experience namin, monitor sa vocals. Pucha, karaoke lang talaga. May echo pa So, ganun. So, ayun, napag-uusapan lang namin dati kasi ang sarap din talaga balikan dati yung eksena talaga. Kasi, kung kukumpara mo sa ngayon, kasi talagang medyo sabihin natin, lamang na yung mga banda ngayon dahil nakakapag-produce na sila ng sarili nilang gamit. That's true. Lalo na yung mga production, may mga magandang well-sponsored na yung mga... Saka marami na silang opportunity or marami na silang way para makapag-produce ng sarili nilang music. Dati hiraman pa. Pahiram ng cymbals, pahiram ng gitara, di ba? Kable pa nga Kable. Naalala mo yung King's Bar sa Kawit dati? King's Bar, King Top. Hindi, iba yung King Top. Ayun, nandito nga pala tayo sa Hybrid Emos Hybrid Project. So nandito kami ngayon para pag-usapan at alalahanin ang Kaguluhan Music Festival. So knowing Edsel,
hindi siya likas na taga dito sa Cavite. So, Las Piñero ako Las Piñero. So, ano ba yung mga, paano ka na humaling sa eksena dito sa pumasok Cavite? sa isip mo? Ano bang kalokohan na? Actually, nagsimula ako talaga, yung classmate ko nung college, nag-put up kami ng foam party sa Island Cove back then. We hired DJ, MC, tapos may mga celebrity talents kami na nag-host, nag-flop. So ngayon, napapasyal ako sa isang rock event. Masaya to So ito, yun nga, nagkausap kami ni Jeff about it, and doon na uwi yung salitang, anong kaguluhan? Oo nga, Kaguluhan Music Festival. Synonymous yun at anuhin natin. Sumagi ba sa isip mo na why not, di ba? Oh, why not? Kasi I was inspired by yung story ni Ozzy Osbourne yung sa Ozfest. Ano siya tinanggihan siya gusto niya tumugtog sa isang malaking event, Lollapalooza. Yes. Oo. So, tinanggihan siya. Ito yung pagkakakwento ni Sharon Osbourne. Tapos, magtayo siya ng sarili nilang event, the Ozfest. Ozfest, so ito, Kaguluhan Music Fest. From there, July pa lang, pinland ko na yung paano yung magiging setup. At the time noon, I had resources. So talagang binongga ko talaga. First Kaguluhan. October 15, 2004. So yun yung pinaka-debut niya. October 15, 2004. So, 20th anniversary. Scene. Okay. Sa saan ba yun? Sa Cuneta Coliseum. Sabungan. Hindi. Cavite Coliseum. Sa Cavite Coliseum. Cavite Coliseum yun. So, Sin, Stagnant, Starscream. Sabungan yun, di ba? Sabungan. Greyhounds, ADA. Horlock. Hindi nakatugtog Horlock Yeah. Though, yung resources ko nun, hindi nga lang talaga siya na properly market ng maigi. Kasi ako, ang pinaka weak points ko nun is how to advertise and promote So, talagang nilabas ko na lang siya out of the open. Traditional yung ko nun nilagay ko sa tabloid sa People's Journal. Labas as in balls out. Oo, balls out. Balls talaga. to the wall. Unfortunately, laki ng nagastos ko doon. From basta near million yun. Tapos yung Pero hindi nagbilib ako dito kay Edsel, hindi siya talaga humingi ng sponsorship. Talagang sariling niya talaga. Hindi, nagsulat ako Okay. Hindi ko pa alam yung mga nun. Sige, sulat lang ako sa mga brands, and unfortunately walang So napagpasyahan ko talaga na sige, gawin natin to, basta lang mailabas lang. So wala sila nun Yung First Kaguluhan kasi, as far as I recall, sobrang siya hindi lang talaga na balance yung expense ito and return. Yung pagma-market nandoon naman Kaya lang hindi na balance yung, as far as I recall, sa media expenses talaga na nadali. Kasi sobrang optimistic and visionary, and ni Captain Eds, he want the best around, yung best technical team, best media team. Actually, pag sinabing best, talagang yun nasa mga broadcasting actually contractors na yan, yung mga tumira ng mga kasi naalala ko yung First video. Kaguluhan, talagang grabe ang production. Lumilipad, no? Merong doon, may parang may room. Ano yun? Mobile room na may mga TV pa da. Meron. No, may dalawang TV yun overwhelming. Doon siguro may stage director pa, talagang hindi siya hindi siya flop na event Okay siya na event. Talagang hindi lang balanse yung expense because of the media and what. Pero anyone have their taste of first time Tsaka natatawa ako doon yung mga crowd kasi
yung hindi pang mosh pit yung lugar pang cockpit hindi alam ng mga tao kung kasi pag ganun yung paano sila magsaslam doon? Paano sila magsaslam? Mahuhulog sila. Kaya, grabe experience na yun. Lakas mga Pinoy wrestling. Yung may merong galing sa taas. Excited bumaba sa stage kasi nasa baba yung stage. Hindi mo alam kung paano tatakbo. Bakit sa bawat bangko? So, yung sumunod na kaguluhan which is yung year 2, ano yun? Talagang back to the yung bare bones. Bar event lang yun Bar event lang siya. So, inanunan sa akin, tanggalin mo yung broadcasting expense, yung mga cameras. So, parang nangyari, parang trial and error one talaga is learning was costly talaga. Napunta ang gastos ko dun sa sa mga camera, mga crew na broadcast. Video wall ba tawag Video wall, yun. Dalawang video wall yun. Grabe yun. Tapos may buffet pa, no? May buffet pa. Kumbaga parang bigla And dun sa year 2, sa bar lang talaga. Tapos ang ginamit ko lang na handycam. Tapos tayo na. Tapos t-shirt para sa banda. Yun. Year 2 magkabanda na tayo. Oo, yes. Starscream. Tinanggal ko na yung mga musikero ko dati. Actually, yung isang musikero doon, si Dennis, member na ng The Youth, Densyo. Wow. Ngayon? Oo. New lineup ng The Youth. Most recent lineup ng The Youth. Oo, nadagdagan. Bukod kay Dodong, Erap at kay Robert, nadagdagan ng 2 miyembro. So kasama doon si Densyo. Nice. So yun nga, yung sa year 2, tinanggal ko talaga yung mga broadcasting expenses. Doon talaga napunta yung doon na imbis na yung pinaka-organic, which is magpagig muna. And though hindi nga lang siya though hindi pa rin kumita, pero at least hindi na ganun kasakit sa bulsa Hindi ganun kalaki yung expense. Hindi ganun kalaki yung expense. So natandaan mo kung sino-sino ang mga naka-line up? Typecast, di ba? Typecast, isa sa mga naalala ko. Bad Burn, alam ko. Bad Burn, Finger Trap. Yan. Blaired. Salin Mana, yung short-lived band ko dati. Starscream. Hindi, yung mga yung batch 2 kasi ang batch 1 is Sin Stagnant, Starscream, Greyhounds ADA. So kami yung batch 1, Tapos yun nga, anyway, yung sa typecast, naalala ko nun si Steve kasi naghahanap ng shirt na na small. Naubusan. So, nabigay ko sa kanya extra large. Hi, Steve. Natago mo pa ba yung kaguluhan year 2 shirt? Knowing yung emo talagang kailangan talaga. Fitted talaga. Yan ang So, siguro kasya na kay Steve yan. Nasusuot na niya. Yun. Ngayon kasya na sa kanya. Kasya na kay Steve yun. Naging na siya, dad bod na Steve! Gulat na lang kami. May binuo silang banda named Sin. So, what? Sin. Another bad connotation. So, anong meron sa Sin? May mga nauna pa namang members ng Sin, pero syempre, i-summarize ko lang, si Hill kasi kaklase ko nung college. So, nagtayo kami ng band. Tapos, doon lahat nagkita-kita sa Perfect Pitch. Yeah. So, nandun lahat Lahat ng members ng hindi pa yung talagang original, yung ngayong lineup. Pero lahat ng taong umikot sa Sin, nandun lang din talaga sa Perfect Pitch Nagkaroon ng, sabihin natin, hindi lang sa amin ng Sin, kundi sa lahat ng banda na dito sa Cavite. Nagkaroon ng bahay ba? Na yung event na yon talagang, yun yung talagang naging, nagpa-solid talaga sa amin Hindi lang siguro sa banda ko, sa Sin, kundi sa iba pang banda dito sa Cavite. So, dahil doon,
dahil sabihin natin, di sa naman na pinagyayabang ko yung banda. Nakilala kasi kami. So, pagka sinabing kaguluhan, nakadikit na rin yung scene. Scene, oh. Kumbaga inagaw ng scene yung spotlight sa eksena sa Manila. At that time nung third ina-organize pa namin yung third year. So kakapanalo nyo ng W-Bob. Tapos nahatak nyo pang Quezon Man na makatugtog. Ayun na. So doon na namin na-earn yung write-up sa Pulp Magazine. So the biggest rock event in Cavite. Nice. Sa Perfect Pitch, naalala ko pa kasi may storya. Tumutugtog scene, no, sa loob. So ganun kami. Tuwing may gig kami sa mga production before, we tend to practice sa Perfect Pitch. Hindi sa studio, talagang sa sa showroom ng store na yon. Sa show. Tumutugtog scene, tumutugtog Stagnant, no? May isang pumasok, actually relative ko. Pumasok sila mag-asawa, sabi ng babae. Ano ba naman tugtog yan? Tunog impyerno. So syempre sabi ng asawa, bakit nakapunta ka na ba ng impyerno? So ganun ganun yung impact talaga ng scene It's either you like them or you hate them. Yeah. But one thing's for sure, Tatatak talaga. ano sila solid It's a solid material. So, ayun, salamat dun sa na-acknowledge niyo yung banda ko, yung scene. So, Parang grade school pa ata ako nung pero syempre hindi nabuo ang scene kundi dahil sa syempre hindi lang naman din ako ang scene Hindi naman din ako ang ang founder talaga is kami dalawa ni Hill and siguro pangalawa si Coach, si Kiel Flores. Yun yung original na vocalist namin. Si Tapos si Paul Rose, bassist namin, tsaka of course, si Mad Skills, McCoy, dating sound engineer and producer ng Earbender Recording Studio. Ngayon ay nasa Tower of Doom na. So, ayun. Maraming salamat sa pagkilala lalo na kay Edsel. Yung nakatago pa ba yung Plaque plaque of yun. recognition? Ay, salamat doon sa doon sa plaque. Hindi ko ina-expect 'yun na kumbaga sobrang natuwa talaga ako noon. Kaming lahat. So si ayun. Makoy, hindi ko pa naibibigay, hindi ko na Anong sabi nila nung nalaman? Tuwan-tuwa sila Romel, sila Alvin, si Hill, tuwan-tuwa sila. Kasi sinadya talaga ni Edsel. Isa-isa. Kasi ako lang yung yung hindi ako nakapunta doon sa event So, ayun. So, doon namin binigay sa'yo. Kasi, umaga parang lahat ng mga kamembro mong binidyohan ko pa. Wala kang idea nun. Wala akong idea nun. Wala akong idea nun Sabi ko, ano to? Parang ganito pala ang feeling pagka nanalo ka ng award. Kumbaga, pero in-award. deserve nyo naman yun. Oo, Sobrang syempre. Salamat talaga. Isa sa pinagmamalaki talaga. Humihingal pa siya yun. Tinanggap niya yung award. Kakatapos niya ng kumanta with Imbuno Kudos. Diba? Oo. Ano kaya balik natin kaguluhan pero Bini yung headliner. Bini yung concept. Daming kasi ditong metal lalo na nung mga panahon namin. Tingin niyo, ba't kaya maraming metalheads dito sa Cavite? Dahil sa inyo. Dahil yung sagot. Naalala ko noon, kami ang magkakabatch yung Deep Sleep, hindi pa Deep Sleep yan Nozzle pa yan Nozzle, kasama nila dalawa pa yung vocalist nila, si Ogie. All Out Adidas yun. Sila Noise. Si Jeff tsaka si Ogie, dalawa sila. Tapos, ayun, sila Pondong, si Balatek. Hindi pa Balatek, Valatek pa. Balatek pa. Tapos Katoliko. Tragedy 42. So, kami yung magkakabatch na metal. Halos magkakasabay kami. So, siguro,
dinala namin kami-kaming magkakabatch, dinala namin yung siguro malaki yung impact na nagawa namin sa pagiging sa music, sa metal music dito sa Cavite. Tsaka kami naalala namin pag dumadayo ang scene sa Manila or out of town, palagi namin binabanggit talaga kami ang scene ng Cavite. Dala-dala talaga. So dala-dala talaga namin, bit-bit namin yung scene, kami ang scene ng Cavite, taga-Kawit Cavite kami, ginagano. At saka time nung from 2004 to 2010, masagana yung genre ng metal eh. Though hindi talaga magiging mainstream yan, pero nandun siya. Mm-hmm. Yun kumbaga parang saganang-sagana sa pandinig ng every day, every year may SummerSlam ng April, tapos November kaguluhan. So talagang pati pati music lang. Pati sa music laban rin. Impact ng scene eh, di ba? Okay, so year 3, sino-sino ba yung naalala mo mga tugtog sa year 3? Keso, Death by Stereo. So yun yung talagang Doon na pumalo talaga eh. Sa tingin ko sa Imus Plaza ito, di ba? Oo. So yun yung So nag-W-Bob ang Nung nag-W-Bob kayo. Ang scene. Yes. Vocalista pala ng scene. Kasama namin ang Keso, kaya medyo na-hook up namin ang Keso noon dahil kaka-tour lang namin noon. Actually, buong Luzon, Visayas, Mindanao inikot namin para i-promote yung W-Bob noon. So, ang pananaw ko noon sa kaguluhan, nararamdaman ko talagang eto na talaga Eto na talaga. So, Eds, ano bang malaking naiambag nyo sa pagkapanalo nyo sa W-Bob. Bukod doon, dami ring napatugtog na mga new bands. Sama na doon ang Balatek. Tapos kay Katsuna, although kay Katsuna uncredited pa sila nung year 2, so kay Katsuna debuted officially itong year 3. Tapos at the same time, yun yung at the time na naghahanap rin kami ng host nun. Kasi kailangan talagang may host eh. So, etong si Mark, alam ko na kung sinong host natin. Si Allen, yan. So, hindi napasok ako ng kaguluhan year 3 talaga. Pero anong nangyari doon, parang humingi muna sila ng tulong sa akin para paano i-market si kaguluhan. Kasi nung time na yun, nagpapa-event kami, kung natatanda mo siya, yung rakrakan sa Imus, yung Rockstar Production. Kung paano yung market na ginagawa namin doon, kasi napupuno namin yung plaza eh. Lumapit sa amin si Mark, pinuntahan nila ako sa bahay. Nakasasakyan sila, tapos nagpatulong. Sabi ko, sige, ang sabi ko lang, ganito gawin natin, paprint kayo ng flyers. Magpaprint kayo, 1,000 piraso, kami na bahala, bigay nyo sa amin. Kami na bahala dyan. Tapos nung time na yon, syempre, tropa, kaguluhan na sa plaza. Hindi ko naman in-expect na mag-host ako. Kasi may host si Dirty Dylan. Tama ba? Si Karen. Si Karen? Nakasulat dun eh. Siya okay. Siya dapat ang host. Hosted by Dirty Dylan. Hi, Karen. Hi. Karen Viray. NU107. NU107. 107.5. So ano ba, ba't hindi natuloy si Karen? Hindi natuloy. Ngayon, lasing na ako nung time na yun. Sabi ko, walang nag-host, man. Parang patay siya. Masyadong Di ko alam si Karen pala dapat ang si Karen. Okay. Masyadong butas. Tapos sabi ni Mark sa akin, habang nagiinom ako, sinalubong ako ni Mark. Inalabit ako, uy, Lin, panig ka nga doon. Walang host. Sabi ko, wala ba? Sige, panig ako. Sakto, Balatik na yung tutugtog. Kaya doon yan. Ewan ko kung anong magic din yung ginawa ko kasi nung time na nagsisimula yung Kaguluhan 3, mga tao nakaupo. Tapos nung nag-host ako, doon na nagtayuan na yung mga tao.
masaya na nalaglag pa ako sa stage. Nagtulak pa sa akin. Technically kasi nag-debut ako talaga as a official host ng Kaguluhan Music Festival year 5. Oo. Year 4 kasi nagpunta rin kami Noveleta. Oo, wala pa nun. Oo. Wala naman kami assistants. Year 4 saan bang year? Noveleta. Yung year 4 sa Noveleta. Noveleta. Yun yung at that Yung time. 300. Yun yung at the same time, ano Siege naman kayo tour nun? naman. Siege Siege tour. tour. So Siege nahatak tour. nyo natin na tumugtog is yung CAG, Bloodshed, tapos mga taga... Death by Stereo, di ba na lineup? Ang Death Year by Stereo is year 3. Year 3. Tsaka Oo. Sultans. Sultans of Snap. Sultans of Snap. So, ito, yun, Bloodshed, CAG, tapos Tragedy 42. T42. Oh, yun. So, Tapos yun, pinanganak yung pumiyok-piyok na yun. doon sa year 5. Sa year 5. Sa year 5. Nanonood ako kasi nag-entrance kami ni Mio. Si Mio, kung nakakaalala nyo si Mio. Nag-entrance kami ni Mio noon sa St. Mark. Tapos, tumugtog Starscream. Ito na, simula na. Tapos nagsasalita si Direk Ed, si Boss Eds. Sabi, nasan ba si Allen? Nasan si Allen? Ito yung host namin eh. Hindi ako naman. Sabi ko, ba't ako host? Hindi ko alam. Tapos tinulak na ako ni Mio. Lahat na Len, panigan na. Ayun na. Tapos parang lumabas lang bigla sa bibig ko na... From blanco, no? Handa na ba kayong magkagul? Pumiyok. Kaya ko Doon na siya nagsimula. Na year 5 siya nagsimula. Doon na siya Officially. nagsimula. Kasi Inano ko year na. 5 and so on, pagka narinig mo na yung boses na yan, Oh. ayan na, naglalapitan na lahat ng Mismo. mga nasa, yung mga standby pa sa likod. Di ba? Tapos doon mo Pupuntahan na na makikita yung mga tao, lasing na lasing sa St. Mark. And that way, So, doon nangyari yung slogan. Doon na. Kaguluhan slogan. Oo. At saka malaking factor na ang naging venue namin was Cavite School of St. Mark. St. Mark. Kasi malapit sa mall. Tsaka point of entry ang Bacoor sa Metro Manila. So halfway. Halfway. nakahatak tayo ng audience from Manila. Then from Las Piñas, then meron pa nga taga Baguio eh. may mga taga Baguio. Oo, may taga Baguio. Pampanga Pampanga. Pero ang estimate napabilang ko sa mga staff. Inabot tayo ng mga 700 people. No. Yung Kaguluhan 5. Yung Kaguluhan 5. Tapos yun rin yung 'di ba nung nakaraang year 1 inano ko muna yung broadcast expenses. So eto nakakuha ako ng deal na nakatipid ako rito. At saka parang dito na rin nagsimula yung mga radio interview. Radio. Oo, dito rin eh. Tsaka naalala ko noon, talagang kasi nung buhay pa yung studio, Earbender Studio, di ba, ang dami nagre-recording. Dami rin nangungulit kung paano magpa-line up sa Kaguluhan. Sa Kaguluhan. Talagang Salang-sala. sobrang build, kumbaga parang Tumatak talaga. gusto na talaga nilang kumbaga ma-experience ba yung ganong klaseng event. Kasi talagang ang Kaguluhan noon, talagang putok na putok talaga. Sobra. Oo, syempre. Putok na putok as in talagang Pak na pak! talagang baktol na baktol talaga. Food Hindi ko talaga pinush yung pagiging event producer, organizer. So, kayo talagang biyasana, lalo ka na Ed. So, ano yung maibibigay mong proseso? Paano? So, nung first year talaga, wala talaga, hindi maayos yung ng proseso nun. So, nagkaroon na ako ng template nung nung second year. Tapos naging nung third year, ang sinimulan ko muna is permit muna sa venue muna, and then permit sa munisipyo. So, pag wala kang permit sa venue o hindi ka tinangga, wala kang event. Yun yung parati kong
step na saka ko lang i-announce yung saka ko lang i-announce sa social media yung yung event kapag secured na yung yung venue and then yung permit. Yun ang pinaka first ever. Kahit sa bar ganun din dapat. Tapos at the second doon is yung lineup ng banda. yun. Ang pagka na line up mo na yung banda, yan, organic na yan, sunod-sunod na yan eh. Tsaka alam ni Jeff to pati ni Allen eh. Hindi ako yung minsan kadalasan talaga ako mismong nanonood ako sa mga banda nagpe-perform tapos bigla na lang makakarinig na lang sila ng ng tawag or text na hello, si Edsel to. Gusto mo bang tumugtog sa sa kaguluhan? Oh, sure. Ganun. So, yung ganung buti wala ka na encounter. Oh, hindi nga. Hindi nga. Ikaw ba talaga si Edsel? Hindi. Very low-key ako pag makipag-usap sa mga managers at yung mga, or kung yung band leader. With that tone, no? Pero narinig ko si Edsel nga tumawag na ganun ng boses eh. With that tone, siguro hindi mo rin sila masisi kung mag-react ng gano'n kasi wow, Edsel from founder of Kaguluhan Music Festival, then ganun makiusap tugtog na. Yun yung ko. And tsaka over the years, nung mga years na yon, nandun na yung saka ako na nabuo na yung lineup, saka na doon yung yung mga size ng t-shirt. Yan yung doon. Kasi syempre, rati to, double XL. Nag-triple XL ka di ba dati? Oo. Ikaw, Allen. Ako, double XL. Double XL. Ikaw, Jeff. XL to L ka, no? Oo. Ayun, oo. So, yun, yung sa t-shirts, yun yung mga ng perks nun. Tapos, the same time, yung publicity, nag-shoot na rin kami nun ng mga bands kasi syempre gusto ko naman ma-highlight kayo yung personality natin sa para selling point rin yun para kilala ko to sila Chato tapos makikita alam mo yun nandun yung sense of confidence and self-esteem na kinikilala kami ng Kaguluhan tapos at the same time syempre record ako ng commercial sa inyo sa Earbender kasi ipapa-voice over mo sa gastos yun. So ako na lang. So pinalad naman ako na maalam ako mag-voice over. At saka ang ganda nung yung concept mo na parang cinematic yung posters. Cinematic. No? Yun talaga yung yun talaga yung yun din yung nagdala. Yun yung nagdala eh. Tsaka yung yung mga naalala ko na mga naging client ko sa studio, nakikita nila yung posters. Parang balang araw. Nandiyan din kami. Hindi, totoo. Maraming nagaganon. Maraming ganon, oo. So, yun, isa sa, ano naisip mo? Ba't ganon? Wala, kasi magaganda yung mga konsepto nila sa... Tsaka knowing you, talagang movie geek ka eh. Movie rin ako. So, laking mass communication graduate rin tayo. Since college kami, naabutan ko talaga kwarto ni Edsel, puro poster ng movies. Ng kung ano-anong movie material Beta, VHS, Beta. Laserdisc, VCD, DVD. Hindi ko makakalimutan yung posters ng 300. Yung dalawang doon, Spartan. Tapos may mga gitara imbis na mga gitara sa tapos nakaharap sa sa palengke no? Sa palengke na nabili. Ibang klase. It goes to show na ganon ka fanatic talaga si Edsel sa mga movies eh. So sa naobserbahan ko. Yeah, lahat ng poster ng movies talaga yung mga movies na mga sikat meron siya sa kwarto niya. Tsaka mga sexy posters. Wala na yun, ha? Okay. Anyway, dun sa naman, sa pagdating sa mga interviews, so nakakasama ko yung mga ibang mga musikero, napapatugtog yung
nila, yung mga kanta rin nila, tapos nagpo-promote din. Every September kasi, yun yung tarpaulin naman ang inaano ko noon para sasabit sa mga area, sa mga venue. Tapos October, yun na yung yung ang lalaki ng post ng tarpaulin dun sa anong year ng kaguluhan yun? Actually, 6 ba? 7? Nagsimula yung vanity wall. May vanity wall tayo noon eh. 5 yata. 4th year. Oo, sa Noveleta. Doon na na-establish yung nagkaroon tayo ng vanity. Tapos yung vanity. mga poster nyo na lalaki talaga. Yung sa St. Mark. Yung 6th year, yun yung pina-blow up ko talaga yung lalaki, yung Kayo Nila Mighty of Dr. Crowley. Yun. Nasa inyo pa rin yan, yung poster na yan. Yan. Meron pa. Oo. So yun, malalaking yun sa St. Mark. Watchmen ba yung concept? Watchmen. Watchmen. Yan. Mas naging systemic yung yung pag-organize was yung pinaka-organized sa kaguluhan was year 6. Yung 5th, nandun pa yung, binibuild up mo pa yung parang manual. Anong year yung 6? Anong year? 2009. Yung nga yung Watchmen. Okay. Oo. Yun yung talagang maayos yung maayos on time, maaga nagsimula, although may mga instance na late yung banda, pero band from Manila. Yun yung pinakamasayang kaguluhan eh. 6th year? Ko. Kasi alam mo bakit? Lahat ng babae ko, pumunta sila doon sabay-sabay. Naalala ko yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung naginom ka na lang sa likod. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero wala na yan. Siyempre, fast is fast. Fast is fast. Para kasi si Herbert Bautista sa Working Boys, no? Yung sa kabilang side swimming, tapos sa kabila tennis, yung gano'n mo nilalaro yung mga babae. Oo. And speaking of yung mga sa lineup, kung kayo bibigyan kayo ng opportunity na dream lineup nyo sa kaguluhan, 10 bands. I mean, sino yung ila-line up mo kung ikaw? So local bands? Local bands. Local bands. But kasama yung mga Manila bands na nakatugtog sa kaguluhan. Siguro sasama ko na siguro Greyhounds. That's one, Greyhounds, Queso, Urban Dub. Urban Dub, di pa sila nakakatugtog ng kaguluhan. Oo nga, no? Ayan, Urban Dub. Kung okay pa yung Slapshack, siguro Slapshack. Mismo. So Slapshack, hindi rin hindi sila nakatugtog. Oo, pero nakilala ko si Jamir nung umattend ako ng SummerSlam. Nabalitaan niya yung kaguluhan. Oo. So yun nga. So, Hounds, Queso, Urban Dub, Slapshack. Siguro Cavite Bands, Stagnant. Carnopage. Carnopage. Di ko sasama ang scene eh. Gusto ko manonood lang ako eh. So, Carnopage. Sino pa ba? Kay Katsuna. Kay Kats, yes. Okay. Sino pa ba? Balatek. Okay, sama natin Balatek. Tragedy 42. T42. Tsaka, teka, may nasa dulo na ng dila ako eh. Gusto ko Finger Trap eh. Finger Trap. Okay. Sige. Ikaw, Allen. Ako, sa labas yun, Greyhounds, Bad Burn. Yung taga Manila, ilan ba? 4 na taga Manila? Kahit 4, 5 o ano. Basta may bands ng Cavite and bands ng Manila. Yun, Urban Dub din eh. Gusto Teka, ulitin natin. Greyhounds, Bad Burn, Urban Dub, at saka, ewan ko kung kilala nyo yung Machine Sledge na banda. Yun. Kung babalik sila, gusto ko sila na banda. Tapos, sa Cavite, N5, sino yung taga Bacor? Taga Nyog?
Farplane. Farplane. Oo. Farplane. Okay yun ah. Oo. Tapos, yun, Finger Trap for reggae. Ilan ba? Dalawa? Dalawa pa. Sin, syempre. Di mawawala sa akin. Sin. At saka Balatek. No. Ikaw, Jeff. Wow. Tough question yun eh. Many to mention talaga eh. Oo, Ten lang ha. Oo. You know, Pero Starscream, consider na yun eh. Organizer ka eh. Sabihin na natin pang 11 ang Starscream. Given na yun. Given. Pero kasi, tough question to and many to mention. So, sige, ganito na lang. Gagawin kong more of a personal yun sa akin, not on the business side. No? Kasi alam naman natin pag business side, you know, the bands na kailangan na nandun. Siguro, to relieve yung nostalgia nung Club Red days ko dati. Of course, nandiyan yung syempre Greyhounds. Cheese. Nung Cheese pa sila, yung talagang you know, ganun yung setup nila. Tinutugtog pa nila yun. Groove is in the heart and basta. Mo sa Zoom. Zoom. Ilaska Trash. Nung time na yun, parang cover sila ng Rage Against the Machine eh. Pero may mga originals na rin sila. No? Tame the Tikbalang. Okay. So, 5. 5, okay. Siguro mga Cavite bands. Newer recent generation ng Cavite bands. First, Radio Flyer. Yan, the best yun ngayon. Gustong-gusto ko yan. Stella, Earl the Bird, sino pa ba? Dali. Yan. Ano? Dali. Sila Kuya Romeo. Sila Romeo. Dali. Last na, no? Last band. Tubero. Yes, Tubero. Yeah. Pero hindi siya Cavite. Siguro last, Manika. Ha? Manika. Manika. Ayun. Ako naman, sa akin, best lineup. Ako, actually lahat, pinaka-best talaga na lineup was nung year 5. Pero dahil ito, to for fantasy, Pile Driver, tapos Intolerant, tapos Arcadia, sa year 8 sila. Tapos Bad Burn, yan 4 na. Tapos sa mga Cavite bands, which are 6, nandiyan ang Sin, syempre. Stagnant, Kay Katsuna, Balatek, Anak Dalita, and 13. Dahil kasama rin si Direk Cads. Yung sa year 7 naman, yun na yung parang though yung 5th year is yung peak, yung 6th and yung 7 yung plateau, pero yung 7th, nagkaroon ako ng ng parang epiphany kasi nung at that time that was 2010, nagsara yung NU107. So ako nun sad day sa rock. So ngayon napaisip ako na hindi ko nakakayanin tong kasi doon na pumasok sa isip ko na ito na yung itong yung Sin, tapos yung mga mainstays, tapos sige patugtugin natin to kasi nakakarinig na ako, patutugtugin natin yung mainstay. Pero pagdating sa sa 8th year and 9th year, anuhin muna natin yung mga new generation of bands. Kasi ako sa totoo lang, exit polls nakakarinig ako talaga na sila lang naman yan, mga yan ganun. So ako parang nandun din yun Dami akong narinig na kuro-kuro talaga. Na masaya lahat ng to. Pero may mga musikero doon na sila lang naman yan. Well, you can't please anyone. You can't please. Pero however, nandun na rin yun na anuhin na natin, na-celebrate na yung 7th year. Tapos nung 8th year, ayun na sinabi ko sa inyo yung ko na hindi siguro kung may failure ako dito sa inyo is hindi ko na explain maigi sa inyo yung
epiphany ko, yung kamalayan ko na hindi ko nakakayanin yung napaabutin to ng another decade. So, pagbigyan muna natin yung mga yung mga new generation of bands kasi ayokong dumating ang point na tayo lang ang nakikinabang sa sarili nating kasi if I have to remind you, the purpose of Kaguluhan was to give up and coming bands from Cavite, tapos kasama rin yung mga bands ng mainstream para pagka nakita nila kayo, yung mga new generation, huy, magaling tong banda sa Cavite. Sama kayo sama kayo sa mga gigs namin sa Manila. Parang parang tinutulay, kumbaga tulayan yung sistema. So yun ang doon, yun ang pinaka purpose, main goal and purpose of Kaguluhan. So yun yung failure ko na hindi ko naisabi sa properly channel na ipaliwanag, and intindihan naman namin. But unfortunately, I mean wag na lang nating yung issue because it doesn't matter anymore. Pero yun ang so yung 8th year and then 9th year, so sige, dinala namin sa Manila, sa Pasay. So sino-sino mga bands? Sa nung 9th year. Ayun, Shepherds the Week. Okay. Oo. Okay. Yun, Shepherds the Week. Itong teka, nasa na ba yun yung nung sa Pasay ito, di ba? Sa Pasay. Ito yung complex. Ito yung mga debut. Shepherds the Week, Paramita, Penguin, Ferond, Bought by Blood, Exilion, Serefamus, Sakit 7, Pile Driver, and Anak Dalita. Oo. Pero yung 8th year yung Anak Dalita. So, yan ang dalawang Cavite bands, Ferond and Anak Dalita, doon sa sa Pasay. Pero mas marami naman ang Manila bands kasi yun yung nangyari. So, ayun, it was a humbling experience. Nung nandun kami, alam ko na may calculated risk siya. Pero for the sake na ituloy namin, mairaos lang at so sige lang. Tapos yun, nag-usap-usap kami na sabi ni Allen pati na Bonnie na ibalik mo yung Kaguluhan sa Cavite. Total naman magtatapos ka na syempre I've with resistance kasi syempre ayoko naman ako sinabi ko rin naman na gusto ko naman matapos to kasi ang dream ko sana noon dahil 10th and final year yung magkakasama tayo lahat na tipong bittersweet yung ending na and yun, so ginawa ko nag-isa muna ako, November 23 muna ako. Tapos nung nabigyan ako ng pagkakataon, nakadagdag pa ako ng isa pang date. So double date yon. So November 9, November 23. So na-introduce ko yung event nila ni Jeff, which is yung Skulampagan. Naalala ko yun. Tapos yung Imusikahan, which lasted 5 years. 5 years. So, ayun. Skulampagan, naka 2 years, 3 years ka, no? 3 years. So, it's enough. Imusikahan tumugtog ang scene, no? Tumugtog yun. So, na nagkaroon na ng parang closure sa sa part ng buhay ko as a musician, as an organizer. Tapos, pati rin sa eksena ng Cavite. So, ayun. And may mga di ba, lumapit sa atin na kailan mag 20th anniversary tayo. Man lang kayo. Pero kasi iba-iba na yung time ngayon. Kasi unang-una, iba-iba na yung priority natin sa buhay. Tsaka yung gastos ng ng pagpo-put up ng event na sabi ko sa inyo, napakahirap. Yung 800,000 na budget ko nung, sinabi ko na 800,000 nung first year. Alam mo, kinita ko lang 8,000 pesos. So, it's really, it's really a tall order kung aanuhin mo yan. Kaya, basta lang
may maitayo lang kayo na ano na isang event, hindi naman kailangan super bongga kasi ako ano ko pag mayroon akong resource talagang hangga't maaari entertainer kasi ako at heart so I want to give the very best sa sa isang endeavor. So yun. Kaya siguro yun rin yung naging at least you did it your way. Yun nga lang, may hubris ako noon. Kaya may hubris ako yung hinumble talaga ako nung year na yon, yung decade na yon. And it was a learning experience na I will take it for the rest of my life. Ayun. A decade is parang tiring na talaga yan Kung titingnan mo lifelong journey na yan Oo. sa pag-unite ng rockista sa local sa Cavite. And alam mo yung darating yung punto na may tutuloy yun May magtutuloy talaga. May magtutuloy kasi nakita naman na nangyari. No, kasi ang goal lang naman talaga ng Kaguluhan Music Festival is to uplift parang to lift yung mga upcoming and aspiring new bands or aspiring artists na magkaroon ng napakagandang stage top of the line na stage, top of the line equipment, staging, publicity, light, publicity and whatsoever na which is kaya na ngayon kahit mga small bars nga ngayon, top of the line na yung mga gamit Hindi tulad dati na Santo Niño. Santo Niño. Ika nga ni Edsel full blast no? Ayun, full blast. Shout out kay Mang Hiner. Kay Mang Hiner, Wave Force. Wave Force. Yes. Gusto full blast natin ang Pinulbos umusok yung mixer Ano yung naiisip nyo na magiging future ng Cavite music scene ngayon? So, starting tayo kay Eds. Ako, the way I see it, na sila very independent Kasi, unang-una, DIY na ang kultura ngayon. Mayroon na silang sarili nilang studio equipment. They can make their own music video. At the same time, kahit big or small gigs yan, may pangalan na yung mga yan. Kaya I think siguro sa mga nagpapaprod kaya na nila yan. Hindi na nila kailangan ng manpower. Kasi nung at that time naka-contribute sa factor kaya napagastos ako is because ang dami kong manpower, ang dami kong crew. Yun. Kaya at the same time, although nung lumiit lang yung crew natin nung nung 5th year, 6th year. Kasi alam na natin kung sino yung mga nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho. Yung mga iba na eto lang at tapos ngayon sa isang bar makakapuno ka na ng 100 people. Na yun, fit na yun I mean, yung mga big events like Wagayway, nahigitan na nila kami. Nila Kinan. At that time nun, natatanong pa nga niya ako noon na collab na makipag-collab sa akin. Sinabi ko, you don't need to na makipag-collab sa akin. Nahigitan nyo na kami. Mas marami kayong publicity, mas marami kayong connections. Kasi yun yung na-deprived ako noon yung the loss of yung walang connection sa kasi at that time noon susulat lang ako ng for sponsorship, for connection. But you get rejected. So nandun yung parang ko na parang do it yourself na lang talaga. Ngayon the new generation of bands, production, mas marami silang connection, mas marami silang opportunity na papasok. What about you, Jeff? Well, para sa future ng music sa Cavite, rock and roll is alive. Sobrang alive. And accessible na talaga with magagandang media, magagandang top of the line na mga gamit talaga. Kahit small gig man yan, top of the line na mga gamit. So, what really matters is right now is yung parang pag-experiment na lang talaga ng mga bands. And, I look up to newer bands talaga na mga magagaling ngayon. Like, Staka Siren,
You know, Stella, Radio Flyer, Manika, Dali. Ang dami pa eh. Ang dami pang magagaling na banda talaga na siguro ang future ng music talaga is more exciting. No, hindi tapalodo sa isang genre. Mas nagkakaroon ng mas maraming subgenre. Oo, ang gagaling ng mga banda talaga ngayon, no? Napansin ko. Gagaling. Di ba nung time natin, years to... Doon lang sa Franco's Diner yung tumugtog ang Hot Lips C and Crazy Jeff. Yeah. Ang gagaling ng mga banda. Sabi ko, grabe. Ang nangyari nga doon, parang icebreaker tayo eh. Pero tayo kasi yung gagaling nila tapos bigla tayo nag-acoustic. Tayo yung pinaka-rock eh. Sa akin, maganda naman yung tinatakbo ng eksena ngayon dito sa atin sa Cavite. Pero hindi naman kasi mawawala yung eksena eh hanggat merong banda, may production. At yung mga banda ngayon, basta i-continue nyo lang yung pag-i-inspire doon sa mga crowd na nanonood. Kasi dati rin akong crowd eh. Na napanood ang Scene, napanood ang Stagnant, napanood ang Starscream, na na-inspire na magbuo ng banda. Doon magtutuloy-tuloy ang eksena eh. So wag lang silang titigil. Pagandahin lang nila ng pagandahin. Tama naman. 'Di ba si Boss Jeff, Sir Cha, sabi nyo nga mga banda ngayon sobrang gagaling na, parang pag kinumpara mo sila dun sa panahon natin sa ngayon. Yes. Parang Tanginan to mga to. Siguro malaking factor siguro yung information. Sobra. Kumbaga na spoon-fed na yung spoon-fed na. Sobrang dali nang kumuha ng info ngayon. Kaya parang alam na yung mga banda ngayon, alam na nila kung ano yung gagawin nila mismo. Yeah. Nung panahon natin, talagang you have to research eh. O mag-ano ka, sige, bahala na. Parang nandun yung mapagmamalaki ko yung panahon natin kasi yun yung essence ng rock and roll nandoon eh. Na sige bahala na. Yan ang rock and roll, 'di ba? Ngayon kasi tingin ko yung sa panahon ngayon, organized mga banda ngayon organized rock and roll na yung masasabi ko sa mga banda ngayon, sa mga organized systemic rock and roll ngayon. They will do all right. Para sa akin, they will do all right na. Hindi tulad tayo dati, talagang yung drama, yung pagod, yung puyat na kailangan mo tumugtog kasi hindi pa kayo nakatugtog dahil last band kayo. Tumitirik na yung araw pero enjoy pa rin. Rock and roll. Yun, rock and roll, bro. Hindi, yun yung mapagmamalaki ko. Ngayon kasi parang they will do all right na. Oo, tsaka mas maaga na sila magsara like 10 o'clock, 11 o'clock. Pero yung kaguluhan... Sobrang organized na talaga ngayon. Which is good. Di ba? Which is good. Talagang lahat gusto nang umuwi. Di ba? Pero mas masaya pa rin talaga dati. Oo, sarap. Masaya kasi dahil, ayun nga masaya kasi mahirap eh. Mahirap. Masaya. Sabi nga nila, may struggle Sabi nga nila kung walang hirap, walang saya. So walang hirap, wala kang knowledge, wala kang knowledge, wala kang matututunan. So that is all for today. So maraming salamat sa lahat ng nakapanood sa amin ngayong araw na to sa aming munting kwentuhan sa isang dekadang punong-puno ng kaguluhan. So salamat pala dito sa lugar namin ngayon. Napakaganda sa hybrid project dito sa Imus. So, kung gusto niyo pumunta dito, good food, gusto niyo mag-relax, may good music din. So, maraming salamat din sa CDM. Sa CDM kay Boris. Kay Sir Boris, kay Master Boris. Si Boris pala dati kong creative crew sa Earbender Live. Yeah. So, kayo, sino gusto niyo pasalamatan? Lalo na kay Eds. Actually, unang-una, papasalamat ako syempre sa taas at binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-put up ng isang music festival at regardless sa experience, hardship, struggles, failures,
thankful pa rin ako dahil pinalapit kayo sa akin. Yun eh. Napalapit ako sa inyo. And hanggat maaari, there is no, there are regrets, pero there are more learning experience. And I wouldn't trade it. I wouldn't trade all those for yung decade na to, yung experience ko sa kaguluhan. Dami ko natutunan sa pag-organize, leadership, how to handle responsibilities. Life-changing siya sa akin. And I hope yung mga choices and then my lapses and then my mistakes and the success na i-contribute sa eksena ng Cavite at pati sa mga bands, maging inspirasyon sa inyong mga bagong henerasyon ng mga nagpapa-production at sa mga bands. Jeff? Wow. 10 years, no? 10 years. Dami nangyari. 10 fucking years. sa lahat ng sumuporta, sobrang salamat. Sa lahat ng sumuporta kahit sa mga spins, na mga decisions and what and kung ano-ano. Salamat talaga sa lahat. Wala kaming, hindi naman talagang tutuloy ng 10 years ang Kaguluhan Music Festival kung wala yung crowd and supporters. So talagang we owe it all to you guys. And just watch out sa Kaguluhan page. Kung hindi pa kayo followers, just go to Facebook and type nyo lang Kaguluhan Music Festival. Wala nang ibang Kaguluhan Music Festival sa Facebook. Tsaka Back and Black Production. Kaguluhan featuring Beanie, no? Or ano yun? Yung SB19? BTS ba? Pucha, international na. Allen? Yun, syempre, maraming salamat, Boss Charles, sa pag-iimbita dito sa podcast. Syempre, salamat din kay Direk Edsel Rebamontan and congratulations. Yan. At ako'y napapasok sa Kaguluhan Music Festival dahil sa iyo kay Sir Jeff. Yan. Maraming salamat. At sa mga sumuporta sa Kaguluhan Music Festival, sana suportahan nyo rin yung mga event ngayon na mga lumalabas katulad ng pagsuporta nyo sa Kaguluhan Music Festival. Yes. Para hindi matapos yung eksena natin dito sa Cavite. Tama. Yun lang. And also, I'd like to shout out, papasalamat rin ako sa ating mga naging sponsors through the years, Pulp Magazine, Earbender Recording Studio, Earbender Live, tapos yung UR 105.9, tapos NU 107, Home of New Rock, mga radio, natin yan, media partners na tinatawag. Air Force One. Boy pa ba yun? King Top. Ayun. So, maraming salamat rin sa Cavite School of St. Mark. Tapos sa Noveleta Market Rooftop. Tsaka friendly sa Noveleta. Friendly sa Noveleta. Ayan. So, you know when you know. Shoutout din kay Sir Clark Dominguez, may-ari ng Hybrid Project. Yes. Napakagandang lugar. Maraming salamat. Matatagpuan niyo po ito dito sa Imus Cavite. Malapit siya sa Old Municipal ng Imus Cavite. Sa Imus Church or Imus Cathedral. Malapit lang. Yun. Bisita lang kayo. Masaya dito. So yun. Kung meron kayong mga naaalala tungkol sa kaguluhan, so paki-comment na lang send nyo sa comment list. Okay, pwede kayo mag-comment doon or pictures. O may picture kayo kasama si Edsel, kasama ako, kasama yung ibang banda. Mga experiences nyo. Mga experience nyo. Kwento nyo. Kwento nyo rin. Sa comment. Okay. So that's all. So usap tayo uli soon. So see ya. Thank you. Woo!